Nakawala ng mga panibagong mga pag-atake ang Estados Unidos sa military laban sa Iran kamakailan. Tapos na ang ceasefire agreement ng Estados Unidos at Iran. Ito ang matapang na pahayag ni US President Donald Trump kasunod ng isinagawa ng US na malawakang pag-atake sa mahigit 80 target sa timog ng Iran. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nagsagawa sila ng mga powerful strikes bilang pagganti sa mga pag-atake sa 3 commercial tankers na dumaan sa Strait of Hormuz na anila ay malinaw na paglabag sa ceasefire agreement. Paulat na may 3 tanker na tinamaan ng projectile mula sa pag-atake ng Iran habang dumadaan ang mga ito sa Strait of Hormuz. Kabilang dito ang Qatar-owned LNG tanker na Al Rikayat, ang Saudi oil tanker na Wedyan at ang Liberia-flagged crude tanker na Cyprus Prosperity. Bagamat walang direktang pag-amin mula sa Iran na sila ang umatake sa mga 3 tanker na nagtamo ng matinding pinsala, sinabi ng IRGC na isang LNG tanker ang hindi nakinig sa kanilang babala dahilan para atakihin nila ito. Dahil sa pag-atake ng Iran, agad na binawi ng US Treasury ang una nitong 60-day waiver sa mga sanksyon sa Iran kung saan muli ng pagbabawalan ang mga bansa na bumili ng langis dito. Ngayon kay Trump, wala na rin aniya siyang nakikitang saysay kung ipagpapatuloy pa ang diplomasya dahil paulit-ulit umanong binabali ng Iran ang mga pinagkasunduan. Dahil dito pa rin sa mga paglabag ng Iran sa kasunduan, ibabalik na ng US ang naval blockade sa mga daungan nito kasabay ng banta ng muling patinding pag-atake. Bilang ganti sa mga pag-atake ng US, naglunsad naman ang Iran ng mga missile at drone attacks laban sa mga US military sites sa Bahrain at Kuwait. Kinundina ng Qatar, Kuwait at Saudi Arabia ang mga pag-atake ng Iran na anila ay tahasang paglabag sa ceasefire at nagpapalala sa tensyon sa rehiyon. Nagbabala rin ang mga mataas na opisyal ng Iran na sasagutin nila agad ang anumang panibagong pag-atake ng Estados Unidos at hindi sila uurong sa kanilang posisyon. Dahil sa muling pagsiklab ng labanan sa gitnang silangan, muling naapektuhan nito ang pandaigdigang merkado. Muling tumaas na higit sa $80 per barrel ang presyo ng langis sa world market na tiyak na makakaapekto sa ekonomiya ng buong mundo. Nagpalitan ng muli ng malalaking airstrike ang Amerika at Iran kasunod ng pag-atake ng Iran sa ilang commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin, hindi na muling makapagbebenta ng krudo ang Iran. Sagot naman ni Iran, Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi, ang pagbawi ng US sa waiver ay paglabag sa Article 10 at ang pag-atake ay hindi pagsunod sa Articles 1 at 2 ng nilagdaang MOU. Tiniyak nito ang aksyon ng Amerika ay may kaukulang ganti. Nagbabala rin si Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf na tapos na ang pambubuli ng Amerika. Inisa-isa nito ang paglabag ng US sa MOU na aniya ay wala ng patutunguhan. Binigyang diin nito na hindi sila magpapatalo. Nitong Martes ng gabi sa Iran, sunod-sunod na pagsabog ang naitala sa Bandar Abbas Airport malapit sa Shahid Haghani Port sa Bandar Abbas, Southern Iran. May babala naman sa patuloy na counter-strike ang Kuwaiti government sa mga dumarating na missiles. Sa ibang ulat naman, pinasabugan rin ng Iran ang 5th Fleet ng US Navy sa base nito sa Bahrain. Ayon sa Iranian media, nagtaas na ng alerto sa full battle warning ang buong puwersa ng militar. Kasalukuyang nasa Najaf, Iraq ang mga leader ng Iranian government para sa ikalimang araw ng state funeral ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Sa pahayag ng Iranian political analyst na si Syed Mohammad Marandi, nakahanda sa all-out war ang Iran at sa pagkakataong ito, sigurado aniya na madadaig si Trump. Nauna na aniyang nagpaalala ang Iranian government sa Amerika na huwag maglunsad ng pag-atake sa panahong ito ng kanilang pagluluksa. Batay sa pinakahuling anunsyo ng IRGC, sarado na muli ang Strait of Hormuz at ayon sa Iranian media, hindi na tinapos ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang libing dahil agad na itong lumipad pabalik sa Tehran. Ang epekto sa buong mundo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ramdam ito ng buong mundo. Hindi lang ito usapin ng Middle East, tumataas ang presyo ng langis, nagiging unstable ang ekonomiya at lumalaki ang takot sa global conflict. Kahit malayo ka sa lugar, apektado ka pa rin. Sa gasolina, sa presyo ng bilihin, sa ekonomiya ng bansa. Ito ang epekto ng global interconnection, diplomatic at military alignment. Habang lumalala ang sitwasyon, nagsimula ang mga bansa na magtipon para sa isang coordinated response. Nagkaroon ng emergency meeting sa Riyadh na dinaluhan ng iba't ibang bansa mula sa Middle East at iba pang rehiyon. Layunin nilang maglabas ng unified position laban sa mga pag-atake. Nagresulta ito sa isang joint statement na kumokondena
Sa mga aksyon ay binibigyang diin ang karapatan ng bawat bansa na ipagtanggol ang sarili. Ito ay isang malinaw na hakbang patungo sa mas malawak na koalisyon. Sa puntong ito, malinaw na ang Saudi Arabia ay hindi lamang umaasa sa depensa. Mayroon silang isa sa pinakamalaking defense budget sa mundo. May advanced missile defense systems at modernong air force. Ang kanilang mga fighter jets ay handa para sa counter-strikes. May kakayahan silang tumama sa mga target sa loob ng kalaban kung kinakailangan. Bukod dito, may mga strategic partnerships sila na maaaring magbigay ng karagdagang suporta kung lalala pa ang sitwasyon. Sa ngayon, ang buong rehiyon ay nasa mataas na alerto. Ang mga energy facilities ay target, ang mga lungsod ay nasa panganib, ang mga bansa ay naghahanda. Ang tanong ngayon, hanggang saan ito aabot? Maiiwasan pa ba ang isang mas malaking digmaan o ito na ang simula ng isang bagong yugto ng conflict sa Middle East? At kung mangyari iyon, handa ba ang mundo sa magiging epekto nito? Naku po! Nakakatakot na to. Saudi galit na sa ginagawa ng Iran. Amerika tutulong ba? Isang refinery sa gitnang silangan matatagpuan sa Jubail Petrochemical Complex, Saudi Arabia. Isang lugar na kritikal sa produksyon ng enerhiya at mahalaga sa ekonomiya ng buong rehiyon. Kasabay nito, nagkaroon ng emergency meeting ang mga foreign ministers mula sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Isang pagpupulong na hindi pangkaraniwan, kundi bunga ng lumalalang tensyon. Sa likod ng mga saradong pinto, pinag-usapan ang sunod-sunod na pag-atake sa mga oil at gas facilities sa rehiyon, mga pasilidad na hindi lamang sumusuporta sa ekonomiya ng mga bansa, kundi sa buong mundo. Ayon kay Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, hindi namin itinuturing na nagkataon lamang ang mga pag-atake na ito. Ibig sabihin, para sa Saudi Arabia, hindi ito simpleng insidente. Ito ay isang planadong hakbang, isang serye ng aksyon na may malinaw na layunin. Dagdag pa niya, ang kaharian ay hindi magpapadaig sa anumang pressure. Sa halip, ayon sa kanya, ang pressure na ito ay maaaring magdulot ng mas matinding tugon. Isang babala, isang pahiwatig na handa silang lumaban kung kinakailangan. May karapatan kaming magsagawa ng aksyong militar kung kinakailangan. At kung darating ang panahon, ang pamunuan ng kaharian ay gagawa ng nararapat na desisyon. Isang desisyon na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Habang patuloy na tina-target ang kanilang mga yamang ekonomiya, lalo na ang mga oil at gas facilities, patuloy ding naaapektuhan ang kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi lamang ito usapin ng military, ito ay usapin ng ekonomiya, ng trabaho ng pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabilang panig, nananatiling aktibo ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, isa sa pinakamakapangyarihang sangay ng kanilang military structure. Kasama ng kanilang mga opisyal at mga leader sa parlamento, ipinapakita nila na hindi sila basta aatras. Para sa kanila, ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng kanilang depensa. Isang tugon sa mga presyur mula sa labas ng kanilang bansa. Habang tumatagal, lumalalim ang hidwaan at mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Sa gitna ng tensyon, ang mga energy facilities, mga refinery, gas fields at industrial hubs ang nagiging pangunahing target. At sa bawat pag-atake, hindi lang gusali ang nasisira, kundi ang kumpiyansa ng merkado. Ang epekto nito ay mabilis na kumakalat. Tumataas ang presyo ng langis, nagiging hindi stable ang supply, at nagkakaroon ng takot sa global economy. Sa mga bansang umaasa sa imported fuel, ramdam agad ang epekto. Sa presyo ng gasolina, sa presyo ng bilihin at sa kabuuang ekonomiya. Ibig sabihin, kahit malayo ka sa gitnang silangan, apektado ka pa rin. Habang lumalala ang sitwasyon, mas lalong nagiging mahalaga ang bawat desisyon ng mga leader ng bansa. Isang maling hakbang pwedeng magdulot ng mas malaking krisis. Isang maling interpretasyon pwedeng mag-trigger ng mas malawak na labanan. Sa ganitong sitwasyon, dalawang bagay ang laging pinagpipilian: diplomasya o puwersa. May mga naniniwala na dapat pag-usapan ng lahat na may solusyon sa negosasyon. Pero may mga pagkakataon din na ang aksyon ang nagiging sagot. At dito pumapasok ang tanong, hanggang kailan pipiliin ang diplomasya? At kailan magsisimula ang aksyon? Sa kasalukuyan, nananatiling mataas ang alert level sa buong rehiyon. Ang mga military forces ay nakaantabay, ang mga defense systems ay aktibo, at ang mga mata ng buong mundo ay nakatutok sa bawat galaw. Hindi na ito simpleng regional issue. Ito ay isang global concern
Dahil ang gitnang silangan ay isa sa pinakamahalagang pinanggagalingan ng enerhiya sa mundo. At anumang kaguluhan dito may direktang epekto sa lahat. Habang nagpapatuloy ang tensyon, isang malaking tanong ang unti-unting lumilitaw. Makikialam na ba ang Amerika? Bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang kanilang desisyon ay may malaking epekto sa direksyon ng sitwasyon. Kung pipiliin nilang makialam, posibleng lumawak ang conflict. Kung hindi naman, posibleng lumala pa ang sitwasyon. Sa puntong ito, walang malinaw na kasagutan. Pero isang bagay ang sigurado, ang mundo ay nakamasid. At habang tumatagal, lalo lamang tumitindi ang tensyon. Isang maling hakbang na lang, pwedeng magbago ang lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili. Ito na ba ang simula ng isang mas malaking digmaan? Ano sa tingin mo? Ikomento mo sa ibaba.